Today is Sunday, February 4, 2024. I-chart natin si GMA7 dito, ABS at EMI. Tara! Unahin natin pag-usapan si GMA7. Dito sa weekly chart, mapapansin natin na nagkaroon siya ng mini consolidation. Meron din tayong makikita na doji candle. Yun nga lang, nasundan siya ng red candle. Kung i-analyze natin yung mga ganitong kandila na maliliit is indecisive yung mga ganyan. Ngayon naman basahin natin kung ano ang sinasabi ng mga moving averages. So, i-zoom out lang natin. So, yan. Dito makikita natin na nag-crossover yung mga moving averages. At yung mga kandila is above moving averages din, which is good. Gaya nito. Pero pang short term lang yung play dito or swing. Bubuo lang kasi yan ng lower high. So, yun yung iti-take advantage natin. Yung short term opportunity na yon. Kung magbe-base tayo sa mga moving averages, nagpapahiwatig siya na may iaangat pa si GMA7. Idagdag pa natin tong RSI na wala pa sa overbought level. So, may room pa talaga na umangat si GMA7. Probably umabot pa to ng 10 pesos and above para mag-create ng lower high. I think I will consider buying GMA7 for short-term trade only. Next is dito. Dito sa weekly chart, makikita na nag-stabilize na yung price. Dito is under consolidation stage. Nahinto na rin yung pagbuo nito ng lower lows and lower highs, which is a good sign. At may chance na bottom na nga tong 1.98 pesos. Gawin natin yan na support. At ang resistance naman ay sa 350. So ayan, baka maglaro muna dyan yung price ngayon sa range na yan. Ngayon naman basahin natin yung sinasabi ng mga moving averages. Dito mapapansin natin parang nag-spaghetti yung mga moving averages sa kandila, which is a sign na nasa consolidation stage si dito. Kaya ang tanong, gaano katagal abutin yung consolidation? In my opinion, yung consolidation baka abutin pa ng several months. Since posibleng abutin pa ng several months ang consolidation, ang follow-up question dyan ay, will you trade the range? So, it's up to you, no? Depende kasi yan sa approach mo. Meron kasi tayong long-term trader, mid-term trader, at short-term trader. And if in case naman na iti-trade mo yung range, mukhang nasa 40% below yung upside. Sa ngayon, ang better approach dito is buy near support at sell near resistance. Next is ABS. Based dito sa weekly chart, hindi nag-support yung mga moving averages at binutas niya ito kaagad. Kung pagmamasdan natin yung huling kandila, may selling pressure pa rin at malaki yung chance na masundan ulit siya ng red candle next week. Yung MACD is nagpapakita rin ng weakness. Makikita yan sa histogram na dalawa na yung light green bar. Sa RSI nagpapakita din ng weakness, no? Imuko yung RSI. Ang posibleng next support ay dito. Saka dito, no? Kaya sa ngayon, maigi kong mag-observe muna hanggang sa mag-stabilize yung price at makahanap ng support. Sa short term, bearish pa siya. Pero sa long term, posibleng pa reversal na to. Yun nga lang, wala pang confirmation ng reversal. Kaya antayin natin yung sign of reversal bago pumasok. Mahirap kasi pangunahan yung indicator. Kaya antay-antay lang ng signal. Okay, next is EMI. Dito sa monthly chart, nagpapakita siya ng weakness.
Yung mga kandila kasi is below red moving average na. At yung MACD lines is pababa rin. Kung magbe-base tayo sa market phases, posible kayang distribution stage na to? Or is it early to tell? Sa ngayon, it's hard to determine kung distribution stage nga ito. Paano kung matulad to sa GSMI na umangat ng umangat at nag all-time high ng nag all-time high, 'di ba? Pero kung risk kasi ang pag-uusapan, the risk is high, no? Yung mga ganito prone sa pag-dive ng price. At yung reward is mahirap i-determine. Pwede kasing low yung reward, medium, or high. Yung overall sentiment ko, posibleng may opportunity dito, but the risk is high. So, I think, magpapas muna ako kay Emmy